oras ay ihayag, sila'y pag-uusigin, pagsubok daranasin, kay Kristo sila'y nabubuhay, ang mamatay ay pakinabang, oras ng katotohanan, dala ng puno ng sambahayan, di mapasusubalian, kanyang pagkahirang. Nagtuturo ng kabanalan, pag-ibig niya sa kawan. Ihahanda ang mga banal sa pagdating ng kanyang anak. Sila'y pag-uusigin, pagsubok daranasin, kay Kristo sila'y nabubuhay, ang mamatay ay pakinabang, oras ng katotohanan, dala ng puno ng sambahayan, hindi mapasusubalian, kanyang pagkahirang. Oras ng katotohanan, dala ng puno ng sambahayan, hindi mapasusubalian, kanyang pagkahirang. Good evening po sa ating lahat. Welcome po sa ating programang Oras ng Katotohanan Classics. Ako po si Pastor Rod Surillo. Today, we gather with a powerful reminder. We are not here as defeated people. We are here as conquerors. Sa bawat pagsubok, sa bawat laban ng buhay, may katiyakan tayo na hindi tayo sumusuko at hindi tayo nag-iisa. Dahil kasama natin ang Diyos. May lakas tayo na magpatuloy at pananampalataya na manalo sa kabila ng mga hamon. As we begin our program today, let us open our hearts and allow
God's Word to strengthen our faith at yakapin natin ang katotohanan na sa Diyos tayo ay tinawag upang magtagumpay. Let us open our hearts and minds as we celebrate the victory, strength, and assurance we have in Him. Atin po ngayong pakinggan ang mensaheng dala ng guro ng oras ng katotohanan, ang ating late Apostle Arsenio T. Ferion. Purihin natin ang ng Diyos. Hallelujah! Glory to God. Sa pagkakataong ito ay bubulayin natin ang talata sa mga taga-Roma, pangkat-8 at ang talata ay 37. Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamagitan niyong sa atin ay umibig. Sa unang episode natin sa paksang ito, ay binulay na natin yaong mga unang pagtatagumpay na ginawa sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Ang una ay ating napag-aralan na ang kaaway, ang dyablo, ay winasak ang kapangyarihan nito sa mga mananampalataya o sa mga alagad ni Kristo o sa mga anak ng Diyos. Ito'y ating binasa sa unang Juan, pangkat-3 at ang talata ay 8. Ganito ang sinasabi. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo. Sa higit na makatotohan ng translation ito, bagamat ito'y part of the truth, ang nabubuhay sa kasalanan ay sa dyablo. May pagkakaiba yung gumagawa o nakakagawa ng kasalanan. Iba naman yung nabubuhay sa kasalanan. Siya ay sa dyablo. Sapagat buhat pa ng pasimula ay nagkasala ang dyablo. Sa bagay na ito ay nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang gawa ng dyablo. Sa makatwid, ang gawa ng dyablo ay winasak ng ating Panginoong Jesucristo. At dahil dito, tayo ay malaya na sa pinakapangunahing lalang ng dyablo sa ating buhay. Ano yun? Dito sa Hebreo, pangkat-2, at ang talata ay 14. Dahil sa mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo. Siya na may gayon din nakabahagi sa mga ito upang sa pamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol yung may paghahari sa kamatayan sa makatuwid bagay ang dyablo. At mailigtas silang lahat dahil sa takot ng kamatayan ay nangasa ilalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila. Narito mga kapatid, ang ating Panginoon, siya'y naparito at naiwasak niya ang kapangyarihan ng dyablo sa pamagitan ng kanyang mga dusa at kahirapan doon sa krus ng Kalbaryo. At sa kanyang kamatayan, ang sabi, ay iniligtas yaong mga taong dati ay pinaghaharian ng takot sa kamatayan. Kaya narito ang ating kalagayan. We have conquered the fear of death. Kaya mga anak ng Diyos ay hindi natakot na mamatay, sapagkat sa kanilang kamatayan, Pilipos 1:1, at ang talata ay 21. Ang sabi, sapagkat sa ganang akin ang mabuhay ay si Kristo, at ang mamatay ay pakinabang. Narito mga kapatid, ang isang mananampalataya. Sa kanya ngayon ay para lamang siya kay Kristo.
He is now alive in Christ. He is living a life for Christ. And therefore, according to him, to die is gain. Ang mamatay sa kanya ay pakinabang. Bakit? Sapagkat siya rin ang may sabi. Ang mawala sa katawan, ikalawang taga-Korinto, pangkat 5, talatang 8, ay sasaharapan ng Panginoon. Kaya siya may kagalakan. Bakit? Ang mawala sa katawan, siya naman ay sasatahanan ng Panginoon. To him, death is gain. Why? Because to be absent in the body. It means today, our life is in this physical and earthly body. But in death, we will be ushered to the presence of Christ. Purihin ang Panginoon. Sa makatwid, wala nang takot sa kamatayan. To him, to die is gain because without our life in this body, we are alive with Christ in His paradise. Purihin ang Panginoon. Yan ang ating napag-aralan. Ang sumunod na napag-aralan natin, ang sumpa ng kasalanan ay inalis na ng Panginoon. Alam natin ang kahulugan ng sumpa. Yung tao nga, pag isinumpa ka, at talagang totoo yung kanyang sumpa, nangyayari. Ngunit ang sumpa ng Diyos sa tao, ang sabi sa Ezekiel, pangkat 18 at talatang 20, the soul that sinneth shall die. Ang kaluluwang nagkasala ay mamamatay. At alam natin na ang kamatayang iyon ay kabayaran ng kasalanan. Romans 6:23, the wages of sin is death. Ang kasalanan ay nagbubunga ng kamatayan. Patakaran ng Diyos yan. Gaya rin ng kung ano ang inihasik ng tao ay siya niyang aanihin. That is the law of God. Ngunit mga kapatid, kay Kristo Jesus, nang siya ay mabayubay doon sa krus sa Kalbaryo, sabi sa Galatia 3:13, sa sumpa ng Diyos ay iniligtas tayo ni Kristo sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat nakabitin sa punong kahoy. He was hanged on the tree that the curse against sin will be removed to those who believe. Kaya napagtagumpayan natin ang sumpa ng kasalanan na ang tao nagkasala ay mabubulid sa ikalawang kamatayan sa mga tuwid bagay ang dagat-dagatang apoy. Ngunit ngayon kay Kristo, tayo ay malaya na sa kahatulan ng kasalanan. Kaya sabi sa Romans 8:1, there is no more condemnation to them that are in Christ Jesus. Wala nang kahatulan. Hindi sinabing, ikaw ay mabait, ikaw ay mabuti. Hindi, sapagkat walang taong sa harapan ng Diyos ay masasabing siya ay mabuti. Ngunit ngayon, inalis ng Diyos ang parusa. Sa makasalanang mayroong tunay na pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya't ipagpapatuloy natin ang pagiging mapagtagumpay natin at ngayon naman ay ating babanggitin ang unang pinagtagumpayan natin ay ang kamatayang espiritual. Ngayon naman ay babanggitin natin at idadagdag natin na ang mga nakay Kristo ay nakapagtagumpay na o mapagtagumpay na sa kamatayang espiritual.
Bakit sinabi kong spiritual? Bigyan natin ng patunay sa salita ng Diyos ang nasa Mateo pangkat 10 at ang talata ay 28. Huwag na kayong matakot sa mga nagsisipatay ng katawan, dadapwat hindi nangapapatay ng kaluluwa, kundi bagkos ang katakutan ninyo ay yaong nakakapuksa ng kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Narito mga kapatid, nasisiguro natin na ang katawan ay hindi spiritual. Itong katawan natin ngayon na namamatay. At ang sabi ng Panginoon, bagkos ang katakutan ninyo ay yung pumupuksa ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Ano yung kaluluwa? Natityak natin yon ay spiritual. Kaya tayo ay nagtagumpay laban sa spiritual na kamatayan. Purihin ng Diyos. Nagtagumpay na tayo sa kamatayang ito. Kaya ang sabi sa unang Pedro, ni Pedro, pangkat 1, talatang 9, tinanggap na ninyo ang layunin ng inyong pananampalataya sa makatuwid bagay ang kaligtasan ng inyong kaluluwa. Tinanggap na, hindi tatanggapin. Nangyari na. Hindi mangyayari. Tinanggap na. Ang alin? Na ang layunin pala ng ating pananampalataya. The first objective of our faith is salvation. And the first salvation that Christ did for us is the salvation of our soul. Soul will die because of the curse. The wages of sin is death. Spiritual death. Ngunit ngayon, tinanggap na natin ang layunin noong ating pananampalataya. Ang sabi ng Panginoon, sa pangkat 11 at 10 ng Lucas, ako'y naparito upang hanapin at iligtas yaong nawawala. Alin yung nawawala? Ang kaluluwa. Bakit alam natin kaluluwa? Yung nawawala sa kasalukuyan sa taong hindi paligtas? Sapagkat ang sabi ng Panginoon sa 8:36, what shall it profit a man if he gain the whole world and loses his own soul? Alam mo, ang tao masyadong concerned sa kanyang kakanin. Kung hindi siya kumain, mamamatay siya. Kung wala siyang damit, madali siyang magkasakit, siyempre. Sapagkat hindi nga tayo nagdadamit lamang sa panahon ng tag-inaw, nagdudubli pa tayo. Ngunit, ang tao'y nagwawalang bahala na siya'y mayroong kaluluwa na hindi maililigtas ng pagkain at damit. At ang sabi ng ating Panginoon, pangunahing pinag-uukulan ng tao ng kanyang pagpapahalaga. Ngunit, ang sabi ng Panginoon, bagamat mahalaga ang ating katawan, hindi masyadong mahalaga. Mas mahalaga yung kaluluwa. Sapagkat hindi siya maililigtas ng pagkain at damit ng kayamanan at karunungan. It's only Christ that can save the soul who is lost. Kaya, mga kapatid, nagtagumpay na tayo. Sapagkat ang ating kaluluwa ngayon ay hindi na mapapahamak. Gaya ng sabi sa 3:16 ng Juan, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak, na ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dakilain ng Diyos, mga kapatid, yan ang pangunahing napagtagumpayan na natin. Kaya wala na tayong takot sa kamatayan. Bakit? Sapagkat kung tayo ay mamatay ngayon, the soul in the body or the life in the body
a living soul in this physical body. Ang sabi ng banal na kasulatan, tayo ay sasatahanan na kasama ng Panginoon. What will bring you up to heaven? Is it money? Is it your education, your religion, and good works? No. Ang makapagdadala sa atin sa tahanan ng Ama sa kalangitan ay ang ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat tayo ay pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Kaya sabi ng Panginoon sa 5:24 ng Juan, ang sumasampalataya sa akin bagamat siya'y mamatay, gayon may lumipat na siya mula sa kamatayan tungo sa kabuhayan. Ang sumunod na aking babanggitin pagkatapos tayo iligtas sa spiritual death, o ang ating kaluluwa ngayon ay ligtas na. Ang sumunod na babanggitin ko sa inyo, na ang ating ngayong buhay ay nakatago na nakasama ng ating Panginoon. Praise the Lord. Kaya napagtagumpayan natin ang kamatayan sapagkat ang ating kaluluwa, ang ating buhay ay nakatago na nakasama ng Panginoon. Babasahin natin ito sa Kolosas sa pangkat-3 at ang talata ay 2. Ganito ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa, sapagkat kayo'y nangamatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Pagka si Kristo na ating buhay ay mahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Narito mga kapatid, ang atin palang buhay ngayon ay wala ng kamatayan. Bakit? Sapagkat ito ay natatago na kasama ni Kristo. Si Kristo ngayon ang may hawak ng ating buhay. Kaya hindi na ito maaaring mapahamak pa o maagaw pa ng kaaway. Narito ang sinasabi ng ating Panginoon sa Juan pangkat 10 at ang talata ay 28 at 29. Sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay at kailanmay hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Purihin ang Panginoon. Ang aking Ama na sa kanila ang nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat. At hindi sila maaagaw ni numan sa kamay ng Ama. Mga kapatid, alin daw yung ang buhay ay iniingatan ng Diyos na Ama at ng kanyang anak? Mga kapatid, ang ibig sabihin, merong amang Diyos at merong anak ng Diyos. Yung Ama nating Diyos ay pinagmula nating lahat. At ang ating Panginoong Jesucristo ang nagsagawa nito. Sabi sa unang Korinto pangkat 8 at talatang 6, sa ganang atin ay merong isa lamang Diyos ang Ama na tayo ay mula sa Kanya. At isa lamang Panginoong Jesucristo na tayo ay sa pamagitan niya. Kaya the Father and the Son will always keep the elect in His hand. Hindi maaagaw. Sino yung mga elect? Kung tawagin sila ito pa, yung mga nakinig sa mabuting balita. Ano ang nilalayo ng mabuting balita? Salvation of our soul. Yung iba naman, more of their preaching is prosperity, divine healing, and miracle. Aba, baka yun ang nilalayo ng kanilang mabuting balita. Sa atin ay ang kaligtasan ng kaluluwa. The gospel of salvation is the objective of our preaching. Bakit? Because if you have received
the gospel of salvation, it is but natural for you to be healed. And it is natural for you to be prosperous. Bakit? Because to be in the hand of the Father, repent and be ye reconciled, and the day of refreshing shall come. Preach and preach prosperity without salvation is useless. Why? You are prosperous. You are prosperous more than the Japanese and the Asian tigers, mga kapatid. Ngunit, wala pa rin kabuluhan yon. Bakit? Hindi ligtas ang iyong kaluluwa. Ngunit kung ikaw ay merong kaligtasan sa kaluluwa, yung prosperity mo, makakaluwalhati sa Diyos. Yung healthy body mo, magiging kasangkapan ng Diyos sa kanyang kapurihan. Kaya, ating mapapansin sa marami nagbabasa ng Ebanghelyo, mga kapatid, ang kanilang ipinapangaral ay yung very minor. Kaya sabi ng banal na kasulatan, we have a surer words of prophecy. Ang ibig sabihin, our preaching is more higit na mainam. Sa makatuwid, mayroong pangangaral ng Ebanghelyo na mainam lang ng kaunti. Bakit? Pangsamantala lang ang epekto eh. Ako ay gumaling, ako'y nakakita ng himala, okay yan. Sa mga taong desperado na, kailangan niya ang himala. Ngunit mga kapatid, the greatest miracle of God is when He saved our souls. Purihin ang Panginoon. And that greatest miracle is the mother miracle of all. Why? Because from the salvation of your soul comes prosperity, divine healing, and everything that God has prepared for you. Glory to God. Kaya mga kapatid, ang atin palang mga buhay ngayon ay nakatago na. And so our life, which is hidden in Christ, is not given importance today by the world. Hindi napapahalaga ng sanglibutan ang ating buhay. Sa halip, ang ating buhay sa kanila ay parang malungkot na buhay. Bakit? Sa inyo raw, wala kayong kabisyo-bisyo. Hindi na kayo makapasigarilyo man lang, hindi na kayo mainuman. Kaya wala kayong kwenta mga kasama, kaya uusigin tayo. Bakit? Hindi sila makakatas eh. Hindi na sila makapagsabing, sigarilyo nga pare. Isa pa nga pare, wala na yan. Kung ikaw naman ay hindi ka na masayawan. Walang daraw pakinabang yung mga taong yan. Walang kakulay-kulay ang buhay. Hindi nila makita ang kahalagahan ng kabanalan. Hindi nila makita ang kahalagahan ng pagpipigil. Gaya na sabi sa unang Pedro 2:11, na tayo dumaraan lamang sa sanglibutang ito, at tayo ay nabubuhay na may pagpipigil laban sa sanglibutang ito, sapagkat ang mga bagay ng sanglibutang ito ay nagpapasama sa ating mga kaluluwa. Kaya mga kapatid, meron tayong pagtitiis sapagkat ang ating buhay ay uusigin. Uusigin tayo. Ngunit, kahit tayo usigin, ang sabi sa banal na kasulatan sa ating binasa, kung tayo man ay uusigin, gaya na nakasulat sa mga taga-Roma, sa talatang 35, hindi tayo mapapahiwalay sa buhay ng pag-ibig ni Kristo, kahit tayo'y pighatiin, kahapisan, pag-uusig, kagutom, kahubaran, o panganib at tabak. Purihin ang Panginoon. Ang lahat ng bagay na ito ay hindi sa atin makakagambala.
Kung tayo man ay mahirap lamang, hindi tayo nagnanasang yumaman. Basahin natin na ang mga alagad ni Kristo ay hindi dapat magnasang yumaman. Sapagkat darating naman sa ating panahon, ang mga espiritong mapanghikayat, seducing spirits, they will promise you with all great and mighty works. Papangakuan ka ng lahat ng makapangyarihang gawa. Magpapagali ng mga may sakit, magpapalaya sa masamang espiritu. Gaya na sabi sa Marcos 13 at ang talata ay 22. Nakapanghihikayat na espiritong masama. Ngunit sa ganang atin mga kapatid, hindi tayo mahihikayat yun. Bakit? Sapagkat, mga kapatid, ang ating buhay ay nakatago, nakasama ng Panginoon. Praise the Lord. Ano ang ibig sabihin nito? Na ang ating buhay ay buhay na kasama ng Panginoon. Dito mga kapatid, sa pangkat 6 ng mga taga-Roma at ang talata ay 7, ang sabi, sapagkat ang nangamatay ay ligtas na sa kasalanan. Yun palang isang alagad ni Kristo, nang siya'y sumampalataya. Itinuring niya na kasama niya si Kristo na namatay. Kayo'y nangamatay, nakalakip niya sa bautismo. At kayo ngayon ay mayroong bagong buhay na kasama ng Panginoon sapagkat kayo ay nabuhay na maguli. Ang sabi, dadapat kung tayo'y nangamatay nakalakip ni Kristo, ay naniniwala tayo na mga bubuhay naman tayo ang nakalakip niya. At nalalaman natin si Kristo'y nabuhay na maguli sa mga patay, ay hindi na mamamatay. Ang kamatayan ay hindi na mag-aahari, sapagat ang kamatayan na ikinamatay niya, kanya ikinamatay na minsan sa kasalanan. Dadapot ang buhay ay kanya ikinabuhay, ay ikinabubuhay sa Diyos. His life in His human body is given for sin. Namatay siya sa ating kasalanan, ngunit siya'y nabuhay na maguli sa atin namang panibagong buhay. Kaya mga kapatid, malaya na tayo ngayon. Praise the Lord. We have conquered because of God's love. Iniibig tayo ng Diyos. At sa pag-ibig na yan ng Diyos, magtatagumpay tayo. We praise the Lord for the powerful truth from Romans 8:37. As it says, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Ibig sabihin po nito, kahit may pinagdadaanan tayo, kahit may struggles, challenges, o battles, ay hindi tayo talunan. Sa pag-ibig ng Diyos, tayo ay higit pa sa mapagtagumpay. Hindi dahil malakas tayo sa sarili natin, kundi dahil mahal tayo ng Diyos. Ang kanyang pag-ibig ang nagbibigay sa atin ng lakas, tapang at assurance na anuman ang mangyari, may pagtatagumpay tayo sa Kanya. Salamat din sa guro ng Oras ng Katotohanan, ang ating late Apostle Arsenio T. Period, sa kanyang paglilingkod ng mga mensahe ng Panginoon, na bagamat ngayon ay hindi na natin siya kasama, ay patuloy pa din itong nagpapalakas at nagpapatibay sa ating panahon ngayon at sa panahong darating pa. To God be the glory. Patuloy po nating mapapakinggan ang mga mensahe ng ating late Apostle Arsenio Ferion sa Spotify at Apple Podcast. I-search lamang ang Oras ng Katotohanan Classics, i-follow ito at i-click ang notification button upang maging updated sa mga bagong uploaded messages. Patuloy din nating panoorin at suportahan ang Oras ng Katotohanan with Apostle Jonathan S. Ferion tuwing linggo,
alas 7 ng umaga sa TV5. Praise the Lord! Ako pong muli si Pastor Rod Surilla at ito ang Oras ng Katotohanan Classics. Pagpalain tayong lahat ng ating pag